Magandang hapon sa lahat natin mga kasambahay. Dito po tayo ngayon sa Serbisyo Publiko Tinig ng Marino. Kasama pa rin natin ang ating co-hosts, Engineer Nelson Ramirez. Once again, magandang hapon po sa inyo. Yes, magandang hapon sa iyo, Ann, at magandang hapon sa ating guest, Engineer Ben Lorque. At magandang hapon naman sa lahat ng ating mga viewers. Ating mga kababayan, inaaniyahan ko po kayo na subaybayan niyo po ang tabayanan ng kabuuan ng ating pagtatanghal ngayong hapon dahil mahalaga ang ating topic this afternoon. And it involves their employment, and at the same time, it involves the Office of the Maritime Maritime Industry Authority. Yes, the Marina ng Pilipinas. Yes, okay. Sa hapong ito, we have our guests. We have Engineer Ben Lorque. Magandang hapon and welcome to the show again. This is your second time here. Yes. Okay. Good afternoon, sir. Good afternoon. Okay. Engineer, hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa para makarami tayo ng mga pag-uusapan tungkol dito sa ating topic ngayong hapon. Ay umpisahan ko na ang aking katanungan. This is something to do with the German ship owners circular about the outcome of the EMSA nitong 2013. Okay. First and foremost, bigyan nyo nga po kami ng konting idea muli doon sa kapakanan naman ng ating mga kababayan na hindi masyadong nakahabol dito sa ating discussion. What is this EMSA all about? Anong epekto nito doon sa ating mga marino at sa buong maritime industry? Oh yeah. Ang EMSA ay European Maritime Safety Agency, ay isang safety agency na inatasan ng European Community or European ship owners na mag-conduct ng assessment dito sa ating bansa, assessment sa mga sa education, training and certification. Okay, matanong ko ulit kayo bago natin pasagutin yung ang ating panauhin. Bakit nga ba masyado tayong concern dito sa usaping ito? Ilan ba ang employment? Mayroon ba kayong datos kung ilang mga marino, mga seaman ang employed natin sa mga European vessels? Yeah, roughly more than 80,000 ang mga marino na employed ng mga European ship owners. Ayun, kaya pala nakakabahala mga kasambahay. Okay, Engineer, maalala ko nga pala, nung umpisa na pinag-uusapan natin ito, mayroon ako naririnig na we have to be positive at ang magiging outcome nito ay positibo rin. Pero the way I look at it, doon pa lang sa bungad, ha? Kanina nung nakakausap po kayo, naku, mukhang mayroon na sad in your face. I could sense that there's something wrong. Now, totoo ba na mayroon inilabas na audit ang German ship owner at sinasabi na ano to? Is it a good news or bad news? Engineer, with your permission, Yeah, siguro pwede niyo pong bigyan ng linaw ito. Yeah, talagang nakakabahala itong nilabas na circular ngayon ng German ship owners, no? Dahil sinasabi na dito na talagang may deficiency ang ating maritime education at training and certification. Okay, Engineer. Sinabi ng German ship owners, sinabi doon sa circular na yon na may deficiency ang maritime education and training. May we ask Engineer Lorque here, ano yung ibig sabihin itong deficiency doon sa maritime training at deficiency doon sa maritime education? Actually, the main problem that the IMSA had seen during the audit is the ineffective quality management system of the Philippines, such as the quality management system of the Maritime Industry Authority, as well as the Commission on Higher Education. So actually, as far as the German ship owners letter concerned, it says that they learned from the discussion with the leading representative of European Commission in Brussels that the IMSA again found no effective quality management system in the Philippines. So the audit report was sent to the Philippines this week for comments. And they also, and the European Commission also had requested the Philippines to represent a report on the impact of the damages of the Typhoon Yolanda, and the European Commission will decide within the next 6 months whether the Philippines will continue to be recognized based on the result of the audit report.
And the worst case is, the worst case scenario is that the Philippine certificate will be revoked. The Yeah. resulting consequences is that the Filipino officers will not be allowed to navigate European ships. Recognition that is already in place will, however, remain valid until it expires maximum validity of 5 years. And taking all of this account, the German ship owners strongly recommend that the company immediately extend, renew the existing certificate of Filipino officers, specifically for officers that you wanted to continuously be on board the ship. And recognition for the European flag should also be requested, which is initially valid for 5 years and will allow Filipino officers to be on board even if the event that the certificate will be withdrawn. So note also that the restriction of the third country flag carrier is also possible, while the Filipino officers may still be allowed on board in the port state control within the context scope of the Paris Memorandum of Understanding entail a different risk evaluation for ships with Filipino officers and will therefore require more frequent monitoring. Engineer, how do you explain this to the people? Parang, ako sa pagkakaintindi ko, there is a cause for alarm dito sa Yeah. circular na ito. In short, kung meron tayong super typhoon, Yolanda, ito ang super typhoon EMSA sa maritime industry ng Pilipinas na darating. Super typhoon EMSA. Yun. Ganon ang impact noon. Kasi iisipin mo, meron pa silang sinasabi yung mga third party vessels, no? Yun yung Panama na mahigit 100,000 ka-Pilipino sumasakay doon, Liberia, lahat na ng flag na sasakyan ng Pilipino na barko ay magkakaroon ng lamat ang mga certificates ng mga Filipino seafarers. Kaya ito na nga ang impact ngayon dahil walang bahala natin ang sinasabi ng EMSA noon pa. Okay. Engineer, teka muna. Kung hindi ako nagkakamali, mayroon mga preparations, mayroon mga ginawa dito ang gobyerno. Mayroon mga ginawa dito, naghigpit ang pamahalaan, may mga closure doon sa mga paaralan na hindi naman nagmi-meet doon sa standards, hindi nagpa-follow sa standards. Kulang pa ba yun, Engineer Nelson? And Engineer Lorque? Iyon na nga ang sinabi nila na meron daw. Pero ang problema kasi nasa sa atin dito, mayroong isang eskwelahan na nandyan sa Intramuros na talaga namang hindi yan accredited for one reason, ang main school niya ay nasa Cavite. Okay. At hindi yung branch, wala namang accreditation yan. Pero patuloy pa rin. At nakita niya na ang ating mga eskwelahan ay wala pa talaga yung tinatawag na quality assessment. Okay. Alam mo, gusto ko rin manggaling mismo sa inyo na kung ito ay final na ba itong ganitong klaseng circular, itong audit na ito na sinasabi inefficient, yung maritime education and training, mayroon sapat na panahon, kung hindi ako nagkakamali. Kailan ito nagumpisa at kailan tayo binigyan ng sapat, ilang buwan, ilang taon, yung binigay nilang panahon para makapaghanda ang Pilipinas? Actually, Baka hindi naman sapat yung panahon na yun para the audit, para doon sa paghahanda natin. Started in 2012. No? 2000. The assessment started in 2006. Nakita nilang napakaraming deficiencies. So meaning to say, 2006 2006, nakita nila napakaraming deficiencies. Kaya sinabihan tayo, ayusin ninyo yan. Okay. Bumalik sila dito noong 2010. Pagbalik nila sa 2010, nakita walang pagbabago. Okay, so ibig sabihin, engineer, mayroon siyang binabanggit doon, yung European vessels, we have 80,000 employed na mga marino, and then excluding the Panamanian vessel. Yeah, Panamanian, Liberian, Bahamas. Okay, sa Panamanian, ilan ang mga doon? Ilan ang mga employed natin, mga seafarers, more or More less? than 100,000. So meaning to say,
magkakaroon ka ng problema sa less than 0.2 Mauubos million tayo. na mga manggagawa natin na nasa Mauubos barko. tayo. We will come back, mga kasambahay, dito sa ating panag-uusapan, itong audit, itong circular regarding the outcome of the EMSA na nilabas po ng mga German ship owners. That is when we come back. Stand by. Muli tayong nagbabalik sa ating programang Serbisyo Publiko, Tinig ng Marino. Okay, kanina engineer, tinatanong ko kayo kung ilan ang maapektahan. Yung European vessels natin, 80,000 more or less, yung More or mga mga seafarers All natin yan. Filipino seafarers. Okay, and then sa Panamanian vessel, we have 100,000. Hindi pa kasama yung Bahamas, nasasama, Liberia, Liberia. mga ganyan. Ganito kasi yan, with that, ganong assessment ng EMSA, it will have a domino effect. Effect. Okay. Yeah. So yun ang nakakatakot doon, Yun yung domino effect nakakatakot. na yun. Baka ang mangyayari, kagaya ng nangyari sa Typhoon Yolanda, na halos binura lahat ang bahay, mga bahay doon sa Leyte, ganon din ang mangyayari dito. Mabubura din sa mapa ang marinong Pilipino dahil sa kababayaan ng Marina, kasi ang Marina nagawa na natin na sila na ang single maritime administration, no, for the STCW Convention. Ayan. Yan ang nangyayari. Yan ang outcome ngayon. Okay, tatanungin ko ulit si Engineer. Engineer, alam ko mayroon kang gustong ipaliwanag pa dyan. Sige po, ano po yun? Ang gusto ko lang ipaliwanag doon na parang naawa ang European sa atin dahil biktima tayo ng Typhoon Haiyan or Typhoon Yolanda. Kaya pinagbibigyan tayo ng 6 na buwan pa na ma-comply natin ang deficiency na yan na nakikita ng kanilang assessor. Okay. Ano yung binabanggit na yung pinakamatinding nakita ng EMSA assessors ay pumalpak ang Pilipinas sa audit ay yung kakulangan, yung Ng quality management. efficiency ng quality management system. Ano ba ito, Engineer? Yun na Ano ba nga, ito? quality management. Kung malaala mo, yung naban ang mga eroplano natin sa Europe. Yes. Ito na nga sinasabi ko kasi nung pumunta dito, ang mga assessor galing naman sa Europe, ICAO, International Civil Aviation Organization, no? At nag-conduct na assessment dito sa ating CAAP, no, Civil Aviation Authority of the Philippines. Ang mga sumagot ay yung kanilang mga consultant. Kaya tinanong, who are you? I am the consultant. Hindi kayo dapat ang sumagot. Ang sumagot dapat ay yung manager. I want to talk to the manager and to the QRM, no? Or QAR. Quality Assurance Manager. Representative or Manager, QAM. Iba ang sumagot, hindi yung QAM mismo. Ngayon, ganito ang nangyari sa atin sa Pilipinas. Unang ginawa ni Dr. Mejia nang dumating siya dito, ay inilagay niya ang kanyang sarili na bilang director, bilang head ng STCW Division. Ang problema, hindi ko ina-underestimate ang kapabilidad ni Dr. Mejia. Pero hindi ito ang forte niya. Nagtuturo siya doon sa World Maritime University ng Maritime Safety, Maritime Security. Yan ang forte niya. Pero hindi itong STCW. At isa pang mali, pagkakamali na ginawa niya, kumuha siya ng Quality Assurance Manager na talaga namang walang alam sa STCW. Okay. So yung isa mali, dinagdagan pa ng mali, nagkamali-mali na tuloy lahat. Do you have the same do you share the same opinion? Yes. Ha? So ibig sabihin, hindi siya fit doon sa posisyon na yon. The quality assurance manager is not really fit in that particular position. Ay nako, may Kumuha problema. siya na isang babae doon na galing sa inter-island at ang domestic shipping ang hawak, tapos nilagay doon sa quality assurance as the head. Okay. Are they not bothered of this issue? Are they not bothered of this news? Palagay ko, hindi pa. Kasi ngayon nakikita mo, no? Ang mga marino na pumipila dyan sa marina ay nag-uumpisa na alas 10 ng gabi. At alam mo ang backlog? Ang backlog ngayon ng kumukuha ng COP ay mula pa sa buwan ng Hunyo. Okay. Mayroon akong gusto naman. I want to be very positive. Sandali lang po, Engineer. Correct me if I'm wrong. Of course, Engineer Lorque.
Kung sinasabi natin na apektuhan yung European vessels na doon yung 80,000 na mga workers natin, mga Filipino seafarers, and then Panamanian vessels na mayroon tayong mahigit 100,000 and less than 2 million yan na mga manggagawa. Do you think they can easily erase that? They can easily erase us? Sino yung magiging kapalit? Di ba before pinag-uusapan natin, pinakamagaling na mga marino ay mga Pilipino. Where will they get the replacement for that less than 2 million? Actually, they are still giving us 5 years from the date of the banning. So after that, if we could not comply, then we will be totally banned. So they'll get ready for the Dandanin replacement. tayo. Dandanin. So it's best for us to prepare. It's Okay, now let's talk Yeah. about the preparation now. Maaring ganito gagawin nila. Di ba may assessment na tayo dito? Ang mangyayari, pupunta sila dito, may assessment center, bawat bansa, no? Say for example, ang Panama, may assessment center sila, i-assess nila, isa-isa, ang mga Pilipinong marino na sumasakay sa Panamanian vessel. Ang Bahamas, ganun din ang gagawa ng Norwegian, ganun din ang gagawa ng mga German. So, magkakaroon sila ng assessment center dito mismo sa Pilipinas. Isa-isa na. Maging mahirap na naman ito na pamamaraan para sa ating mga Okay. marinong Pilipino. Now, let's simplify. Ano yung naiisip ninyo na solusyon dito? 6 months ay maiksi lamang yan, ha? Okay, binibigay nila for us to prepare. And then, binibigyan tayo ng extension ng 6 months. Ano ang dapat gawin? Of course, we are inviting also Administrator Mejia, kung nakikinig siya dito, ako nanonood siya, maybe he should be honest enough siguro of telling you people na nakakaalam dito sa kalakaran ng industriya na, o sige, tulungan ninyo ako, yung aking kaalaman, not enough, we need your support. I don't know kung willing siyang gumawa ng ganyan, but at this point, ano yung pinakamagandang gawin para tugunan itong ganitong klaseng problema natin? Let's ask Engineer Lorque, please. Actually, during our dialogue last January 23, Dr. Mia allegedly mentioned that he has to start resolving the problem by within month of January. January this year. This year. Only. So, natapos na ngayon, araw, ang katapusan. So, what we are surprised is that TISDA, they wanted to finish that by middle of February, na ang problema ay nandyan na. So, even Administrator Mejia really admit that there was a backlog. He told us that it was since September. Pero sa amin naman na reliable source, sabi nila that was started month of July. So, regardless kung ano man yan, kung saan man nagumpisa, pero kung kagaya nitong quality management system, if there is really a 46 million there at the STCW and the 2 million was already spent in the party dahil sabi nila pasado na tayo sa IMSA audit, so may 44 million pa na natira. EMSA audit, pasado na tayo sa EMSA audit. Sabi nila. Sabi nila noon, Okay. So, kaya nagparte sila dahil pasado na daw tayo. Ngunit, opposite dito sa sinasabi nila, napansin naman ng German shipowner na mayroon tayong deficiency. So, sa akin, pag-unawa ay ganito, na kung i-resolve ni Dr. Mia itong mga problema, instead of using that money para mapaaral niya yung mga marina organic employee doon sa World Maritime University, kung i-hire niya ngayon ng quality management group, sa loob siguro ng 15 dias, solve tong problema na Okay. ito. Mayroon ako nakikita sa inyo isang gusto niyong tumbukin. Parang the way, I don't know, engineer, correct me if I'm wrong. I want to be very straight, no? Mayroon kayong tinututulan yan. Ito in the person of Banyas. Yung Yes. isa pa yan. And then, mayroon kayong tinututulan dito sa mga ginagawa ni Administrator Mejia. Can you tell him straight now na, okay, if you love our seafarers na naglalayag sa iba't ibang mga karagatan, maybe baka po pwedeng let's make this let's settle this once and for all dahil that is the very reason bakit yung mga stakeholders sa maritime industry nagpagpulong muna sa kanya, no? Bago magkakaroon kasi
Kasi napupuno na yung mga stakeholders, no? Yung mga presidente ng mga mining agency. Ay gusto na nilang sumama sa akin sa rally. You are planning to have a rally? Sandali lamang po. Pinakamalaki talaga to. Sandali lamang po mga kasabay. We will come back. Sandali lamang. Bibigyan natin ng daan ang pagpapaliwanag ni Engineer Nelson Ramirez dito pa rin po sa usapin na may kinalaman sa circular regarding the outcome of the EMSA 2013 na ipinagkaloob ng Sherman Ship Owners. Muli tayong nagbabalik sa ating programang Tinig ng Marino, Serbisyo Publiko. Thank you, Engineer Nelson. Dito pa nga po tayo sa Serbisyo Publiko Tinig ng Marino at kasama pa rin natin ang ating panauhin si Chief Engineer Ben Lorque. Narinig ko ba ng tama yun? Magkakaroon ka ng isang malaking rally? You will be supported by shipping agency? Tama ba yan? Ganito, mga bandang December pa nga sana yun. Ganun ang gagawin ko. At nang marinig ng mga mining agency, sabi nila, ito na ang panahon na sasama na kami sa inyo. So nag-organize na yung mga mining agency at talaga sasama sila. Say for example, isang mining agency president magdala ng 100 katao. Kung 100 yan ka mining agency, madali lang yung 10,000 tao na mag-rally dyan sa harapan ng marina. Okay. Pero it's not about the numbers, Engineer. Ang pinaglalaban nyo dito ay napakalaking bagay, di ba? Hindi kahit na 5 siguro kayo, basta yung pinaglalaban nyo ay napaka-valid naman. Ha? Pero ito naman talaga, naroon yung suporta ipinapakita sa inyo dahil nakakabahala itong usaping ito. Nababahala sila kasi kung mawawala naman, kung dahan-dahan na mawawala yung mga marinong Pilipino, katulad na nangyayari ngayon, na dahan-dahan na silang pinapalitan ng mga foreign nationals, mawawalan na rin sila ng negosyo. Okay. Let me ask Chief Engineer Lorque. Mayroon kayong gustong sabihin kanina na naputol ko kayo. Ano po yun? Go ahead, please. With respect to Dr. Mia, we send him the 5 points agenda na para malaman niya rin bago niya kami makausap sa Manlight Lab last January 23. So that 5-point agenda nung pinagdaluhan niya ng mga mining agency, maritime stakeholder, kag mga seferer, representative. So ang napag-usapan namin doon sa 5-point agenda, yung mga recommendation namin doon, sabi nila, gagawin din nila. They have to consider it. So, according to Dr. Mejia, he must be given a chance to do it before the end of January. So, ngayong araw is end of January. Sabihin, umano na siya. Umayag na rin siya. Umayag siya na nakipag-usap na siya kasi ayaw nang hiningi niya na bago kayo mag-rally, pwede ba mag-usap tayo? Na yan naman sana ang dapat niyang ginawa mula ng pagdating niya dito. Kasi kung ikumparar mo yung previous administration, in his first 3 months, 3 beses niya hinarap ang stakeholders ng maritime industries sa kay Secretary Rojas. Si Dr. Mejia, kaklase niya, ang DOT si Secretary, hindi man lang niya hinarap ang maritime industry stakeholders. Okay. Kay Secretary Rojas, kung ano bang problema, anong kailangan natin gawin. Ang hinaharap niya ay yun lang mga graduates ng World Maritime University. Yun ang problema. Speaking of the backlog, mariresolve natin ito. Kasama ba ito dun sa 5-point agenda na sinabi ninyo? So yung backlog pwedeng mabigyan ng tuldok yun? Paano nga magkaroon ng matuldukan yung backlog na yan? Nag-o-offer yung stakeholders, mga maritime industry stakeholders, no? Na, okay, anong kailangan mo? Sinabi niya, kailangan ko ng computer. Ilang computer kailangan mo? 20. Yan ang 20 computer. Kailangan ko ng printer. Yan ang heavy-duty printers. 59,000 ang halaga na isa. Ibig sabihin, supportive yung mga... Supportive kasi we are sailing on the same ship. We are sailing on the same boat. If this boat will sink, all of us will sink. Okay. Let me ask you this question. Maybe this is personal. What do you get out of this fight? Nagkikita namin dyan dahil sabi nga ng asawa ko, sabi niya dapat sipin niya ka sa barko, doon ka sa barko. Ngunit hindi lang naman lahat doon ka nabubuhay sa pira. So sa akin,
sa pagtulong sa kapwa, kung yan ang akin pananaw na maganda, so nobody could stop me you. from doing. Okay. Pero ginagawa... I am asking the same question. Si Engineer, bagamat alam ko na para sa kapakanan ng ating mga kababayan. No, what ginagawa do you natin get out to of this kasi one? yun na nga, ito ang industriya na ating minahal. Dito tayo nanggaling. Mabubura na to sa planetang ito. Kapag walang lalaban. Kapag hindi natin gagawin ang matuwid na o tama na pamamaraan. Okay. Alam ko si Engineer nagpakahirap dyan dahil pwede siya magpatuloy na magbarko at marami ang kikitain niya, pero ganun ang ginawa niya para tumulong sa mga marino. Now, we have few minutes left. Doon sa mga kababayan natin na nanonood, coming from you po, since pinag-uusapan natin, let's talk about the solution. Kung paano natin magagawa ng, kung halimbawa hindi siya makinig, ano yung nararapat? Apart from having a rally, ano ang naiisip nyo na baka sakali na maging flexible sa bandang huli itong si Administrator Mejia na i-adapt niyo yung mga sasabihin niyo pong mga recommendations? Ito muna, sasabihin ko muna kung ano ang ginawa ng Marina na solusyon para dito. Ang una nilang ginawa ay nag-party. Ang pangalawa nilang ginawa, nag-party sila sa isang cruise ship dyan sa Manila Bay. Ang pangalawa nilang ginawa ay nag-party pa rin. Tinuloy nila yung party doon sa isang resort sa Angeles City. At sabi pa nga na iba, nag-party na naman doon sa Vikings na restaurant. At pagkatapos, nag-focus sila sa promotion ng mga kanilang mga kamag-anak at kaibigan na pinropromote nila na wala naman talagang kakayahan. Diyan nasisira dahil iba ang pag-iisip nila, iba ang focus nila kung paano bibigyan ang solusyon. Ang problema. Ang problema. Okay. Pagkatapos, may 46 million na nakuha yung former administrator para dito sa STCW Division. Ngayon, ang plano na naman ni Dr. Max Mejia ay gagamitin yung 20 million para ipadala yung organic personnel o employees ng Marina sa World Maritime University. Sabi ko, kahit na ipadala mo sila doon, na 1,000 taon mag-aaral sila doon, pagbalik nila sa Pilipinas, they will never become an assessor because only a seafarer can assess a seafarer. Only a master mariner can assess a master mariner, and only a chief engineer can assess a chief engineer. Wait. Now, ang problema, sabi niya, hindi daw gagawin niyang assessor, gawin daw niyang administrator. Por Diyos, por Santo. Ang administrator ng Marina ay isa lang. Okay. Ilan ba ang gagawin mong administrator? Okay. I would like to ask your reaction. Yung sinasabi ni Engineer na kahit magpadala ka sa World Maritime School ng 1,000 para mag-train, mag-aral, pagbalik dito, hindi sila pwedeng... Kahit na mag-aral sila na 1,000 taon. Okay, 1,000 taon. Bakit po? Bakit yung mag-a-assess sa kanila hindi po pwedeng manggaling sa doon? Ano po yun? Bakit? Dahil kung sundin natin ang STCW Convention or Standard of Training Certification What's Keeping for Seafarers, ang nakalagay lang doon na only seafarers who knows the job could assess another seafarers who is lower in rank from him. Or at the same level. Hindi pwede na ang lower rank ay mag-assess doon sa nakakataas. So kung kapitan, ang i-assess niya, pwede niya assess ang shipmate, ngunit ang shipmate hindi niya pwede assess ang kapitan. Okay. Or, ganito lang yung kasimple eh. Ang doktor, ang pwede mag-assess, doktor din. Ang abogado din. Eh bakit kayo, mga abogado kayo, or mga accountant kayo, i-assess nyo kami? Na hindi hindi naman linya ng trabaho mo. Hindi linya ng trabaho. Paano nyo nalaman ang nalalaman namin? Okay, at this point, Engineer Nelson and Chief Engineer Lorque, what is your important message, especially to the administrator of Marina and of course sa iba pang mga nasasangkot dito sa usaping ito? Let's start from Chief Engineer Lorque, please. So I am calling Dr. Max Mejia, Administrator of Marina, to please heed the advice of the seafaring group. And we have also recommendation wherein that is beneficial not only for Marina but also for
the seafarer. So please naman, sa tingin ko, kung ano na pag-usapan natin sa dialogue at sinunod natin yan, at kung ano mga recommendation na dapat sundin dahil hindi naman mali, wag lang natin sana isama yung ating mga personal vested interest. So, right is right and wrong is wrong. Okay. It has been the policy of the station na maging objective po tayo. And we are calling also the attention of Administrator Mejia. If you have time, feel free to get in touch and kami po ay magbibigay ng espasyo sa inyo para naman masagot nyo itong mga binabanggit ng ating mga kasama ngayong hapon dito po sa ating Serbisyo Publiko Tinig ng Marino. And Engineer, your message please. Ang masabi ko lang dito sa kanila, sa top high-ranking officer ng Marina, panahon na gawin na ninyo ang tama. Kasi dalawa pa lang yung demanda ko kay Attorney Banya sa Deputy Administrator. Dadagdagan ko pa yan. At maaaring sino man sa inyo na hindi kagalaw, kakasuhan ko na rin, ididemanda ko na rin. Dahil ayaw ko na mawala, umabura sa mapa ang mga marinong Pilipino. Yes, at saka engineer, in addition to that, alam mo naman, ito ang, kung wala ito, yung ating ekonomiya ay, alam natin Bumagsak. ang magiging epekto nito. Ang daming mga pamilya na maaring magutom, maaring mawala ng kakainin, maaring hindi na makapasok kapag mawala na po sila ng mawalan sila ng trabaho. Yung iisipin natin, no, yung 380,000 na may trabaho ngayon at nagpapadala, nagre-remit ng 4.2 billion dito sa Pilipinas, pupunta yan sa lansangan, magiging hold-upper yan, magiging kidnapper So, yan. that's the problem ng government again. They will become a menace of the society because they will be jobless. That's correct. They have to think of that. Okay, engineer, thank you so much for your time again. Maraming salamat po. And sana hindi na muna mauwi sa rally at mapakinggan inyong mga karaingan ng administrator po ng Marina. With that, tayo po ay nagpapasalamat dito po sa ating mga kasama dito sa Tinig ng Marino. Isa po yan sa mga segment ng programang Serbisyo Publiko. When we come back, kaligtasan at kalusugan naman ang ating pag-uusapan. Again, pag-uusapan natin ang tungkol sa electrical safety.